Eto, idediretso ko na sa inyo para yung mga naniniwala pa sa mga maiingay, hindi na kayo gumatong at tumahimik na. Okay? Ipapakita po natin una sa lahat, ipapakita natin kung ano ba talaga ang tunay na nangyayari. Etong mga nakaraan, ang daming sinasabi ni Maharlika tungkol dito sa tinatawag niyang Alpotera. Na alam naman po natin na, I think, ewan ko kung pinangalanan niya, pero alam naman ng lahat kung sino yung tinutukoy, yung po si Jazz. Yung pong mistisang maganda na laging kasama ni Pangulong Duterte. Sabi ko nga sa inyo, wala ako itatago dito Ikikwento ko sa inyo. Kaya hindi ako nagsasalita tungkol diyan dahil ako mismo, ilang beses akong nakapunta sa Malacanang nung Pangulo si Pangulong Duterte at nakikita ko kung sino po ang nakapaligid sa kanya at kung anong treatment nila kay Pangulong Duterte at kung anong treatment ni Pangulong Duterte sa kanila. And they were all professionals. Habang nandun sila, wala naman ako nakikitang naglalampunchingan. Wala ako nakikitang, of course, professional kasi si Pangulong Duterte. Ang private ay private. Kung ano man ang gawin nila sa pribado, wala akong pakialam. Pribado yun Ang importante sa akin, nakikita ko na maayos naman ang approach nila. At yung lahat ng mga babaeng nakapaligid kay Pangulong Duterte, oo, hindi lang po si Jazz. Lahat po sila ay profesional. Lahat po sila. Dito maganda yung punto ni Banat Bay na kumbaga, kung wala namang, kung tanggap naman ng mga girlfriend ni Pangulong Duterte yung sitwasyon nila, kung paano sila, alam niyo, bigyan ng atensyon, bakit parang mas affected pa yung mga taong tinitingnan lang sila? Yung, kumbaga, yung sabihin natin, wala namang kinalaman sa buhay ni Pangulong Duterte, although supporter daw, pero sabihin natin, i-consider natin as supporter si Maharlika kasi dati yung BBM Tapos dahil nga sinasabi niya nabudol daw siya bumunta sa mga Duterte. Pero sabihin natin, consider natin as Duterte supporter siya. Pero dapat alam mo yung boundary mo kung hanggang saan ka lang. Kung hindi mo gusto yung nakikita mo sa kanyang personal na buhay at hindi naman yung nakaka-apekto sa kanyang pagsiservisyo, parang kahipokrituhan kasi dahil maraming politiko ang may ganyang klaseng status, iba nga kasal pa at hindi pa anal. Diba? Kumbaga, active yung kanilang marriage. Pero may mga ganyang sitwasyon na may mga hindi mo masabing sa mga may ibang politiko na kasal, di ba kabit ang tawag doon. Pero kay Pangulong Duterte kasi, annulled na yung kasal niya sa una niyang asawa kay Zimmerman yata yun, di ba? Yung nanay nila BP Sara. So, hindi mo may kukonsider as kabit yung ibang mga nakarelasyon ni Pangulong Duterte. Unlike dun sa mga ibang mga politiko na active yung nila marriage nila tapos may ibang karelasyon, di ba? Mas yun ang dapat kalkalin. Kesa yun dito na si Pangulong Duterte, unang-una wala na siya sa pwesto. So, parang wala namang bearing na yun dahil hindi naman siya babalik as as president ulit. Siguro pagiging mayor, pero kung hindi naman nagreklamo yung mga nakapalibot sa kanya, yung mga karelasyon niya, so sino tayo para questionin? Kung hindi naman naapektuhan yung trabaho ni Pangulong Duterte. Lahat po sila ay respeto ang ibinibigay kay Pangulong Duterte. Alam nyo, sabi ko nga sa inyo, nakakausap ko po sila noon. Madalas ko po silang nakakausap noon. Wala po akong nakikitang, sandali, medyo bumabastos na itong isa. Walang ganon. Ngayon, kung magbastusan sila sa private life nila, abay problema na nila yun.
Huwag ko nang pakialaman. Kung gusto nila magbastusan sa isa't isa. Di ba? Ganyan naman tayo pagka ano eh. O, iba to, hiwalay to. Hiwalay to. Ganyan tayo sa mga jowa natin, asawa natin, o kaya mga asawa natin. Sige na, bastusin mo na ako. Basta private, wala na tayong pakialam. Yun ang sinasabi natin ngayon. Ngayon lang lahat ng sinasabi ni Maharlika na akusasyon dito kay Jazz. Alam nyo, ang inuungkat ni Maharlika dito ay yung matagal ng ibinaon o i-move on ng pamilya. Ano po yun? Yun po ay ang naghiwalay ang tunay na asawa ni Pangulong Duterte na si Ma'am Elizabeth, na nanay ni BP Sara Duterte, nanay ni Baste at nanay ni Pulong. Alam natin na anal po yun. Anal po yun. Ibig sabihin po ng anal, wala na. Wala na pong bisa yung kanilang kasal. Hiwalay na. Sa madaling salita, si Pangulong Duterte ay single. O sa English, single. So, ibig sabihin, kung ano man ang gawin niya, problema niya na po yun. Wala na tayong problema doon. Kung gusto niyang umibig ng 5, 10, 100, babae o lalaki, problema niya na po yun. Ang importante, Yun nga yung ano, 'di ba? Yun nga yung pinakapunto ron. As long as single naman si Pangulong Duterte at yung kanyang mga girlfriend is alam naman yung status at alam naman nila na meron ibang karelasyon din si Pangulong Duterte. Parang sino tayo para questionin yung kanyang marriage, hindi naman masabing marriage life, pero yung kanyang relationship sa ibang babae. Although hindi maganda lang tingnan. Pero alam niyo yun, real talk, hindi lang naman si Pangulong Duterte ang may ganyan. Diba? Ang daming ganyan mga politiko na iba nga sinisikreto pa, di ba? Hindi nila talagang as much as possible talagang i-deny nila para hindi, alam niyo yung image nila manatiling maganda. Pero kay Pangulong Duterte, open sa kanya, alam ng mga nasasakupan niya, mga nakapaligid sa kanya. Bakit etong si Maharlika kasi hindi naman niya alam. Pero bakit kailangan niya i-brought out na parang kailangan pang i-broadcast at hindi niya iniisip na pwedeng gamitin yan ng mga kalaban sa politika ni BP Sara. Siyempre, alam naman natin, magkadikit yung magtatay na anything na nakadikit kay BP Sara is pwedeng makaapekto sa political career ni BP Sara. So, yung kay Pulong nga, di ba, yung naging issue kay Pulong. So, idinidikit din yun. So, dapat, pag ganyan, personal na buhay, na hindi naman nakaka-apekto sa performance ng trabaho ni Pangulong Duterte, dapat, labas na tayo doon. ang importante sa atin, gawin niya trabaho niya. And yun po ang ginawa ni Pangulong Duterte. Okay? Yung mga akusasyon ni Maharlika na ganito, pera, ganyan, ganyan, pera, ganito, ganito, niloloko, bla, 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 bla. Ako, hindi ko alam yun. Hindi ko alam lahat ng details niya kasi hindi ko po siya pinanunood. Lahat po sila hindi ko pinanunood. Pati si Joey, pati kung sino man yung... Hindi ko na alam kung sinong kaaway nila. Basta sila, wala akong pakialam. Lahat sila hindi ko po pinanunood.